Amen, church? Amen. Hallelujah. Let's continue our survey. Ano po sinurvey natin? We survey the first Samuel. We learned na ito si Samuel ay may nanay na pangalan ng Hana, at itong si Hana ito ay walang anak dati, at umiiyak sa Panginoon dahil alam na natin ang mga reason bakit umiiyak isang babaeng walang anak sa panahon nila. Amen? Pero nakita natin dito, nagbigay ng Samuel si Lord kay Hana. Matanggap niyo ba yung mga Samuel niyo po? Amen? May naghihintay pa ba ng Samuel dito? Darating po yan. And then Samuel, alam natin yung story kay Samuel, between Samuel and kay Eli. Amen? At marami pong pangyayari doon. Sa mga gera-gera nangyari, nanakaw yung Ark of the Covenant, and so on and so forth. Pero tumayo na si Samuel. Amen? Sa pagtayo ni Samuel, meron po silang Ebenezer. Remember itong word na ito? Ebenezer na tinayo, meaning the rock of help. Di Samuel ay ginamit din na parang dumating yung rock of help. And this rock of help, na pag-aralan natin last week, is the Lord Jesus Christ. He is the help na tanging kailangan natin. That's why we always declare in our midst, Jesus is the answer. The only answer. Sabi pa nga ng isang damit, the final answer. Natatanda pa yung damit na pinalut ulit yung final answer. So mapadali pong story, makita natin dito, ang ating Diyos ay dakila sa Book of Samuel. Isa pang bagay, as I continue to research and read this gospel of the Old Testament, the gospel, the good news na nandun sa 1 Samuel, as I read it, meron po ako isang word na nakita rito. The word is success. Amen. Tumatawa kayo pag sinabi, success. Di po ba? Alam natin yung commercial dati about success. And this Lord, our God, is the great giver of success. We'll start it from chapter 8 and so on and so forth. Especially in the life of Saul. The prayer of Hannah is very important in this 1 Samuel because Hannah, she in her prayer and song, sinabi niya po yung word na success from the New Living Translation. Here's the translation from the New Living Translation. 1 Samuel 2:9. Ito ang sabi ni Hannah, declaring the great God. Sabi niya, ang great God ko, He will protect His godly ones. Kapatid, ikaw yun at ako. Ang protection ng Panginoon ay sa iyo palagi. Amen? At hindi po umaalis ang Panginoon sa atin. Lalo na po sa New Testament. In the Old Testament, makikita natin, yung Spirit, the Holy Spirit, will just dwell on one person, and in this person, nadedwelan niya, gagamitin niya ito. Pero pag meron po mga sitwasyon na hindi maganda, the Holy Spirit umaalis, lumilipat sa isa. Na makita mo natin tumamaya kay Saul. But in the New Testament, because what Christ did on the cross, He said, nang sabi ng Panginoong Jesus, I will never leave you nor to forsake you, right? I will be with you always. And sabi ni Lord, I will not leave you another comfortless or orphans. I will give you another like me, the Holy Spirit. Ang sabi ng Panginoong Jesus, sa pag-aaralan natin sa next Tuesday about the Holy Spirit from the Gospel of John, this Holy Spirit will never leave you. Yun ang kaibahan sa New Testament. Nasa po ba tayo Old Testament, New Testament? New Testament, kaya tayo po ay mga successful. Pero sabi dito, He will protect His godly ones, but the wicked will perish in darkness. Sabi mo, hindi ako wicked. I'm godly. Amen. May mga godly dito? Yes. Because what Christ did on the cross, you are godly. And sabi ni Hannah sa kanyang kanta, no one will succeed by strength alone. Ginamit niya yung word na success. Wala ro magiging successful sa kanya lang sariling kalakasan. Although malakas ka. At binasa mo natin yan nung 3 weeks ago about, bago niya, nung sumunod ng mga verses, sabi niya, ganito nga, malakas ka, pero manghihina ka din. Maraming mga bagay, ganito, pero yung naghanda ka, sa iyo lang sariling paghahanda, mag-fail yun, sabi niya. At kinasigan pa ito ni Solomon, na apo niya. Apo niya si Solomon, di po ba? Ay, hindi po, apo ni, kay David pala yun, anak ni David, sorry, erase yan. Si David, na po, anak niya si Solomon, sinabi pa, ganito. Futile lahat, walang halaga, mga bagay-bagay na ito. Alam niyo kung wala ang Diyos sa buhay natin. That's why, dito po sa Samuel, 1 Samuel 8-15, makita natin yung success. Amen? The first person, tingnan lang natin sa sino una nag-pray ng success, hindi po si Hannah eh. The first person who prayed
success sa prayer niya. Sino ba nagpe-pray dito na maging successful siya? Tama po yun, biblical yun. Lord, that you make me successful. Amen? Hindi po si Hannah una nag-pray. Yung pong katulong ni Abraham. Ito pong prayer ng katulong ni Abraham from 24:12, New Living Translation, and Genesis 24, verse 12 from the New Living Translation. And he addressed Jehovah, Yahweh, the self-existing one. Sabi niya, O Lord, God of my master. Sino bang master niya? Si Abraham. So siya po yung nagpe-pray on behalf of his master. Kaya napakaganda po, ang pinagpe-pray natin yung mga boss natin. Amen? Na maging successful. Dahil pag successful yon, yung mga empleyado, successful yan. Amen? Pag-pray niyo po yung mga business, boss niyo. Amen? Sa pagpe-pray ni Aubrey, yung Metro Bank. No? Na maging good hands talaga. He prayed, give me success. Ano sabi niya? Give me success and show kindness to my master Abraham. Show grace to my master Abraham. Help me to accomplish the purpose of my journey. Isang lesson, pag nagpe-pray po tayo, ask the Lord, Lord, bless mo itong pupuntahan ko ngayong gagawin ko at maging successful. Ano po ba ito pinagpe-pray nito nitong kanyang katulong? Ito po'y paghanap ng magiging anak, magiging asawa ng anak ni Abraham na si Isaac. At alam niyo po, pag pinagpatuloy niyang kwento, naging successful po ang lakad niya. Siya po yung unang word na nakita kong success na nag-pray about success. At naging successful ang lakad niya. Read Genesis 24. Hindi naman natin dinaanan to noon kasi po, mabilis lang pong pasin natin sa Genesis. Isa pa po, from the book of Genesis, si Joseph. Remember Joseph? Joseph na successful. Amen. Ito po ang nangyari sa kanya. Verse 2 ng 39 ng chapter 39 ng Genesis, verse 2 and 3. Ito po sabi, the Lord was with Joseph and he what? Prospered. So saan nang gagaling ang prosperity? Not from Joseph, from the Lord, because the Lord was with Joseph. And he lived in a house of his Egyptian master. Alam natin ang pangalan nun, si Potiphar. When his master saw that the Lord was with him, nakikita po yun Nakikita po sa atin pagkasama natin si Lord. Kasi lahat ng ginagawa natin may success. That the Lord gave him success in everything he did. Meron pong result. Amen? If you are with the Lord, lalo si Joseph, nakikita po yung result sa buhay niya. Pagpatuloy ho natin, dahil alam naman natin, hindi po maganda lahat ang nangyari dito sa buhay ni Joseph sa bahay ni Potiphar. Alam natin ang storya. Natatandaan niyo po yon? Merong napagbintangan po siya na nagtangkang mang-rape. At ito po dahil sa injustices ay napatunayan na totoo at siya po ay nakulong. Pero hindi po totoo, alam natin ang storya. Napunta po siya sa Genesis chapter 39 verse 23. Nung nakakulong na siya, ito naman sinabi nung pinaka-boss doon, yung warden. The warden paid no attention to anything under Joseph's care. Si Joseph po, nagsimula lang doon sa isang ordinaryong prisoner, naging mayor. Siya na yung isang selda, siya na yung ngayon nagmamanage. Pagtagal po yung buong prison institution, siya na po yung nagpapatakbo. At sabi nung warden, ay wala na akong problema. He paid no attention to anything under Joseph's care. Why? Because the Lord was with Joseph. And the Lord gave him success in whatever he did. Take note, the key, the Lord was with. The Lord was with Joseph. So you can change that name. You can put your name. Hallelujah. In the book of 1 Samuel, we will see that the great giver gave all the opportunities how to succeed. Amen? Hannah, the mother of Samuel, became successful in her life. Why? Because the Lord answered her prayers. Remember that? Nasa Samuel na po tayo. Wala na tayo sa Genesis. Genesis po, book of Genesis, marami po successful na nangyari. And if you read yung buong history ng Biblia, marami po success doon na nangyari. But, meron din pong mga failures. And Paul, in the book of 1 Corinthians, he told the Corinth people, sabi niya ron, yung mga nasulat sa in the past, ay kwento in the past, mostly sa Israel, ay ito para sa atin, para matutunan natin, at may makuha tayo.
Yung mga mapapangit na nangyayari sa kanila, magtuturo sa atin para hindi natin magaya. At yung magaganda na nangyayari, para naman makita natin ano yung sikreto at may apply natin sa ating buhay. Sabi po ni Paul sa mga taga-Corinth na sinasabi sa atin ngayon. Tingnan po natin yung prayer ni Hannah. So, sabi po sa verse 20 ng chapter 1 ng 1 Samuel, verse 1 to chapter 1 verse 20 ng 1 Samuel. So, in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a what? Son. She named him what? Samuel, saying, because I asked the Lord for him. So, siya po'y nakatanggap ng answered prayer kay Lord. Nire-review natin. Yung verse 21, ang sabi po rito ng 1 Samuel chapter 2 verse 21. Take note po, iba yun. 1 yun, 2 to. Kaya hindi sila magkadugtong. And the Lord was gracious to Hannah. Remember the name Hannah means grace. So she received the grace. She conceived and gave birth to how many? 3 sons and 2 daughters. Ilan na po anak niya? 6. Anak ko kami si Samuel. Di po ba? 6. 4 na lalaki, 2 babae. Meanwhile, the boy Samuel grew up in the presence of the Lord. Successful ba yung nangyari sa kanya? Yes. Why? Because she approached the Lord and she even declared, success will only happen if I'm with the Lord. Amen. So nakikita niyo na po ang sikreto na kay Lord ka. Yun naman po nangyari, yung reminder sa atin na nangyari sa buhay po ni Eli. Eli was not so successful when it comes to raising his kids. And even yung ending ng buhay niya, bumagok po yung ulo niya. Kasi po, medyo hindi po naging maganda ang pagpapatakbo niya ng gawain ng Panginoon. Una, pangalawa, yung relasyon din po sa Panginoon. At lalong-lalo na nakita to doon sa kanyang mga anak. Remember the story. Amen? Yung pong nilalaga ay gusto nang kunin kagad at kainin ng mga anak niya. May karapatan sila ron, kaya lang po, talagang sila ginagawa nila yung mga bagay na ito na hindi po ayon sa gusto ng Panginoon. At wala po yung relasyon nila sa Panginoon. So mismo po si Eli hindi po naging ganong ka-successful na pag-aaralan natin. Yung 2 anak niya, siya namatay nung araw na nakuha po yung Ark of the Covenant. So, ayaw po nating magaya doon. Bakit naisulat yun? Ayaw nating magaya doon. Bakit po? Unang-una, yung 2 anak niya, wala pong relasyon sa ating Panginoon. Kapatid, kakaiba ka. Kasi ikaw may relasyon sa ating Panginoon. Tingnan naman natin si Samuel po. Si Samuel sa 1 Samuel chapter 8. Verse 1 to 10. Ang sabi po dito, when Samuel grew old, he appointed his sons as judges for Israel. So, he grew old. Amen? Nakita natin sa verse 7, chapter 7, nadalo po yung Ebenezer na word. Di po ba? Yun ang nangyari. Talaga naman siya po yung naging prominent. Di successful. Ino-honor po siya ng buong Israel as the judge and prophet and priest. No po, siya yun. Pero dito sa verse 1 and 2, makita natin dito, magpo-proceed po tayo, no? The name of his firstborn was Joel, and the name of his second was Abijah. And they served where? At Beer Sheba. Verse 3, but his sons, ito pong problema, his sons did not walk in his ways. This is a good reminder. Hindi niya po nakita to kay Eli, na yun po ang failure na nangyari kay Eli, na ginaya niya rin po. And nung binabasa ko po ito, ako mismo po nire-remind ni Lord, kumusta na yung mga anak mo? Amen? Kaya po, di po ba? So we encourage our children magkaroon ng malalim ding relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya mga bata po dito, patuloy natin natanong, okay, lumaki ka sa church, sa born again fellowship ka lumaki. Pinanganak ka na kasi doon. Ang lagi po namin sinusure, tinanggap mo na ba ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas? Kasi akala ng bata, since birth siya, born again. Wala pong since birth na born again. Hindi born again ang since birth. Born lang yun. O ba? Kaya nga born again, pinanganak siya. Nung pinanganak siya, napanganak siyang muli. Kaya yung mga anak ninyo, mga kasama ko po dito na may anak na maliliit pa,
palakihin natin sa Panginoon. Kaya nga ino-offer natin sa Lord yan para lumaki na may guidance ng Panginoon. Palakihin po natin sa Panginoon. Amen, huwag nating ilayo sa ating Panginoon. Habang maliit pa sila, obligasyon nating lumaki sila sa ating Lord. Amen? At hindi po silang masusunod kung ayaw nilang mag-fellowship o hindi. O ayaw nilang magkaroon ng relasyon sa Panginoon o hindi. Ang masusunod po yung magulang habang sila po'y lumalaki. Dahil pag lumaki na po yan, hindi na natin kayang gawin sa kanila. Baka ikaw na, kung si Timothy ngayon ko lang pipilitin at tanggapin ng Panginoon, baka bigwasin mo ako niyan. Laki niyan sa akin Laki pa ng katawan niya, mas malaki pang bewang sa akin yan. Po? Pero bata pa lang pinipilit namin, ginigising namin yan. Kahit ihagis namin yan sa para magising lang at makapunta sa church. Hanggang ngayon po, ganun pa rin ginagawa namin. Ginigising pa rin po namin yan. Amen? Po? Bakit natin gagawin yun? Huwag kayong manghihinawa. Dali na sa church. Huwag po natin sabihin, pagod kasi ako. Naku, malaking problema. Look at this. Yung success po ng anak natin, nakasalalay sa pagpapalaki natin sa anak natin. Amen? Bakit po? With the Lord. Kailangan sila ay with the Lord. May kaibigan pa po ba ako dito mga nanay? Amen. So tutuloy natin. Ngayon, Pastor Ipe, yung anak ko ganito na Hindi na ko kailangan patpatin yan o hampasin. Kausapin nyo na at sabihin nyo, ito yung mga bagay sa mga, kung hindi mo gagawin ito sa Panginoon, kailangan mo ang Panginoon sa buhay. Amen. Kaya siguraduhin nyo, tinanggap nila si Lord. Ito po kasi yung nangyari dito. Pastor Ibe, sabi mo bakit success yung 1 Samuel? Titingnan mo natin yung mga hindi successful na tao para maging successful kayo. Tama po? Minsan kailangan mo tingnan yung mga hindi successful na tao para maging successful kayo. Marami pong hindi successful dito sa pag-aaralan natin ngayon. Pero makita natin dito, God gave every opportunity for them to be successful. They turn aside after dishonest gain and accept bribes and perverted justice. Hindi pa ako natuto sa anak ni Eli. Ito yung mga anak. Naku, hindi na maging maganda yung resulta ng anak ni Eli. Sinabi mo nila sana nila Joel at saka ni Abijah. Bakit? Ba't patuloy pa rin po? Kaya kailangan po talaga ma-born again Ito mukhang hindi rin po born again. Mukhang nagsaserve sa church, hindi po born again. Mahirap po yung. Kaya nga, kung lumaki anak natin sa church, siguro din natin born again. Kasi yan ang kasiguruhan ng success sa buhay nila. Amen, church? At hindi kasiguruhan, sila ipapasok sa langit. Yan ang pinaka-successful na buhay. Amen? Amen, church? So all the elders, ito po nangyari. So the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. So they came to Samuel at Ramah, verse 5. But his sons, they said to him, you are old and your sons do not walk in your ways. Now appoint a king to lead us such as all the other nations have. They have two reasons why they are asking a king. Unang-una yung anak nga, sabi nila, Samuel, matanda ka na. Kami believe sa iyo. Kami alam namin talagang mahal mo ang Panginoon. Kami alam namin gagawin mo yung pinagagawa ng Panginoon. Kinakausap ka ng Panginoon. Pero yung anak mo, mukhang may problema kami. Yun ang unang reason bakit po sila humingi ng king. Yun po yung isa sa mga reason nilang ginamit. Pero the second reason is, kasi po, nainggit sila sa ibang bansa na meron pong mga king. Diba? Pag gusto natin, kayo, inggit na inggit kayo pag may mga kinakasal ng mga prince and princess. Kung saan yung TV niya, kakasal na si Prince ganito, si Prince, lahat ng buong mundo nakatingin doon. Di po ba? Lahat ng balita yun ng news. Si Prince ano nga yun? Yan, dalawang yun, di po ba? Kakasal lang sa London. Sana sabi natin, sana ganun din sa amin. May nagtangkaho po niyan dati. Di po ba? yung kasal na ganun din. So, kasi kala nila sila po yung king and queen dito sa bansa natin. No po? Kasi gusto nila yung ganun. Amen? Ito rin po yung katayuan ito. Sabi na, gusto namin ng panibagong king. Hindi nila natatandaan. O naaalala, ang sabi sa kanila ng Diyos, akong king ninyo. Hindi nyo na kailangan ng ibang king. So verse 6, sabi nito, but when they said, give us a king to lead us, na-displeased po si Samuel. Nasaktan po siya. Bakit naman? Kala ko yung anak mo pa magiging judge. Kasi po nung panahon na ito, panahon po ito ng judges Akala ni Samuel, dahil siya ang judge, yung mga anak ko susunod sa akin. Papalit. Amen? Ako, hindi ko sinasabi na si Timothy o si Abigail papalit sa akin dito. Kasi po kung sino sinabi ng Panginoon, yun ang papalit dito. Amen? Kung alisin naman ako ni Lord dito, kapatid, dadalhin ako sa mas magandang lugar. Amen, church? Amen. Gusto niyo ba akong malis? Amen. Hindi pa ho. Di po ba? Amen. But when they said, give us a king to lead us, this displeased Samuel. Not displeased the Lord. Pero dito na-displeased si Samuel. So he prayed to the Lord. Verse 7. Ito pa sabi niya. And the Lord told
told him, listen to all that the people are saying to you. He prayed eh. Ito sabi sa kanya ni Lord, makinig ka sa kanila. It is not you they have rejected, but they have rejected me as their what? King. They rejected me as their king. Amen? Don't reject the Lord as your king. Amen? Sabi rito, as they have done from the day I brought them up out of Egypt until this day, forsaking me and serving other gods, so they are doing to you. Alam po natin ang history ng Israel. Nasa Diyos, lalo na sa Book of Judges. Ang Book of Judges po, pag i-graph mo siya, parang minsan Christian life natin. Pag hindi ang God ang king natin. Amen? Layo sa Panginoon, balik. Pero wala dito